So, may re-react tayo. Ito ay na-content sa KMJS kagabi. Diba? Disclaimer lang po mga kababayan ko ha. Ako po ay skeptic. Kung may makikita man po ako doon sa video, ay kailangan ko pong hanapan ng explanation. Kasi po ako ay skeptic. Kung kayo magagalit sa akin at aawayin nyo ko at sasabihin nyo na lahat naman sa iyo peke, ganun po talaga. Skeptic po kasi talaga ako. Diba? Maliban na lang kung talagang hindi ko maisip kung paano nangyari yun. Pero hanggat may naiisip ako kung paano, wala kayong magagawa. Karapatan ko pong sabihin kung anong gusto ko. Huwag po tayong bobo. Kasi marami nagagalit eh. Ikaw naman, lahat naman sa'yo, laging peke. Diba? Ganun po talaga. Kesa naman po sa lahat sa akin ay totoo. Hindi naman po maganda yon. At kung magre-react po ako, ganito po talaga screen ko. Yung kabuuan po ng video, kung gusto niyo mapanood na ng buong ibinibigay ko po yung karapatan na yun sa KMJS, hindi po sa akin. 'Di ba? Ang video po nila ay gagawin lang nating guide o reference sa ating komento. So panoorin na natin 'to. Ang title kasi ng segment na tayo, Lola daw sa bintana, no? I-play natin nga. Ang mga pumanaw na nating mahal sa buhay, tunay nga kayang tayo'y dinadalaw pa rin, paminsan-minsan. Katulad na lang sa Abra, kung saan di umano nalitratuhan kamakailan ang isang lola na 15 taon nang namayapa. 15 years, Sa ano? unang tingin, parang ordinaryong... So kung 15 years, 15 years from now, 2024, sorry mahina ako sa math eh. So, 2010, 2011, nung namatay, diba? I'm so sure hindi pa ganun kalinaw yung mga camera nun. Kasi ako nung time na yon, teenager pa lang ako nun eh. 2010, teenager ba ako nun? Baka nga sobrang minor ko pa nun. Nasa 13 years old yata ako nun that time. Play natin. Kasi alam ko, hindi pa ganun kalinaw yung mga camera that time. Ang kuhang ito ni Melody. Si Nanang Betty po ay nagbabalat ng pineapple. Tapos pinicturan ko po siya. Pero nung nakita ito ng ina ni Melody na si Melchi, kinilabutan siya sa kanyang napansin. Maraming beses ko po siyang sinum para tignan ko kung siya talaga. Pero siya talaga po yun. Tinawagan ko po yung mama ko. Nasaan kayong lahat nung nagpicture kayo ng ganyan? Nandito kami lahat sa kubo, sabi niya. Sa litrato kasi, meron pa raw ibang nahagip. Parang Pero tingnan natin na, ito kasi re-upload na lang to eh. Tingnan natin yung mismong, yung mismong episode ng KMJS, yung mas malinaw. No? Para may malinaw yung reference natin dun sa picture. Tingnan natin na KMJS. I-ano natin. Bagal! KMJS. Para makita natin yung mas malinaw na video. Dito kasi ito yung mga first sign. masyadong mahaba kasi yung Tingnan natin yun nakuhanan ng video. Usually kababalaghang bandang huli yan eh. To. So dito, medyo malinaw-linaw nakikita nyo dito, itaasan nga natin yung yung resolution. 720. Gawin natin 110. Kanila raw. So ito yon. Oo nga naman kamukha, men. Kamukha nung nanay yung nasa ito yung so ito yung picture, no? Yan yung picture. May sumilip nga naman dito. Matandang nakadungaw sa bintana kasi walang iba kundi ang kanila raw, Lola Uning. Oo nga
kamukha talaga nung nakadungaw doon. Hindi ako nagpapaka-OA ha, pero so pagpatuloy natin, so na-establish natin na kamukha nga itong sumilip doon sa sa play muna natin to, men. Nasa bintana. Oo, simula mo yan. Ang matandang nakadungaw sa bintana kasi walang iba kundi ang kanila raw, Lola Uning. Dapat kasi ang mukha ng nanay ko, tapos maitim din. Yung sa Pero ma'am, nanay mo yun no? Nanay mo yun. Tinan mo yung nagsasalita. Uning. malapad kasi ang mukha ng nanay ko, tapos maitim. Pero kung titingnan mo, kamukha mo rin kasi, ma'am sobrang layo ng kuha. Pwede kasing ang mangyari, ikaw din yan Well, theory ko lang kasi kamukha mo yung nanay mo Tapos malayo pa yung kuha. Tapos, pero let's see, tingnan natin mga men. Kasi ang sabi, nandun daw sila lahat Ngayon, may patunay ba na nandun kayo lahat that time? Bakit magtatanong kayo kung nandun kayo lahat? Kasi, kung titingnan natin yung unang sinabi. Namaya pa. Sa unang tingin, parang ordinaryong litrato lang ang kuhang ito ni Melody. Si Nanang Betty po ay nagbabalat ng pineapple. Tapos pinicturan ko po siya. Pero nung nakita ito ng ina ni Melody na si Melchi, kinilabutan siya sa kanyang napansin. Maraming beses ko po siyang sinum para tignan ko kung siya talaga. Pero siya talaga po yun. Tinawagan ko po yung mama ko. Nasaan kayong lahat nung nagpicture kayo ng ganyan? Nandito kami lahat sa kubo, sabi niya. Andun daw sila lahat sa kubo nung time na yon. May iba pa bang patunay na nandun kayo lahat sa kubo? Kasi kung wala kayong makikitang proof na kayo ay nandun lahat sa kubo nung time na yan, may room doon para magduda. Kasi nauuwi na naman tayo sa deklarasyon lang Hindi, huwag kayo magagalit sa akin. Nagagalit ba kayo pagka binabalik ko yung ilusyon? Kasi syempre, hindi mo naman agad-agad marirecall yan O kung talagang walang tao ba dun sa loob, who knows? Diba? Kahit ako, pwede ko sabihin kung ako nakaka-capture, lahat kami nandito. Anong patunay na nandito kami lahat? May picture pa bang iba? Tingnan natin, baka may ipapakita naman na may picture sila na magkakasama dun sila dun sa kubo na yan. Yung tinutukoy na kubo na yan, na wala talagang tao doon. Diba? Rato kasi, meron pa raw ibang nahagip. Parang si Lola yung nasa bintana. Oo, simula mo yan. Hindi. Itong nagsasalita na, oo, si Lola mo yun, siya yata yung naghihiwa, ng pinya. Ang matandang nakadungaw sa bintana kasi walang iba, kundi ang kanila raw, Lola Uning. Malapad kasi ang mukha ng nanay ko, tapos maitim din. Yung sa picture, malapad yung mukha niya. Ang nakakakilabot daw dito, ang kanilang Lola Uning, mahigit 1 dekada ng patay. Patay na po siya tapos bigla lang pong nagpakita. Kaya po ako natatakot at kinakabahan. Kung ito nga ang kanilang Lola Uning, Pero ang tanong ko naman doon, let's say lola mo nga yun, bakit ka naman matatakot, no? Diba lola mo yun I don't know, siguro dahil sa pagiging multo? bakit siya nagpaparamdam? Ang litrato, kuha ni Melody sa labas ng kanilang bahay sa Lagangilang Abra, ang bintana kung saan Ano ba yan? Ba't ganyan yung connection ko? Medyo ilalagyan lang natin ng buffer para saan may nalitratuhang nakadungaw, bintana rin daw ng kwarto ni Lola Uning nung siya'y nabubuhay pa. Dito po ang kwarto ni nanay. Palagi siya dito nakatanaw sa Dali lang. may bintana. pinalitan ko ng para tuloy-tuloy yung panonood natin.
Yun na po yung laging style niya po eh. Sige. Mag-ingat ka. Pag wala siyang ginagawa, umupo siya yan sa bintana. Pag merong dumadaan, binibiro niya. Po doon ko po siya tinatanggalan ng puting buhok. Tapos pag bilangin mo kung ilan yung natanggal mo, babayaran ko. Taong 2009, ang kanilang Lola Uning namatay sa 2009. edad na 75. Hindi naman siya nagkasakit. Nung pakainin ng kapatid ko, namalaya na namatay na pala. Kala namin wala na. Mayroon pa palang tinago ng kuya ko. Kaya masaya po ako dahil nakikita ko na naman ang mukha ng nanay. Kamukha nyo kasi lahat ng nanay. Naalala ko rin yung nanay ko, ma'am. Kamukha nyo kasi lahat eh. Sinusuot to. Kulay pink. Hindi ano, 'di ba? Ang tanong, ilan ba kayong magkakapatid na babae? Kasi lahat kayo kamukha nyo nanay nyo eh. Pwede kasi mangyari, isa sa inyo sumilip doon, nung napicturan, syempre yung anggulo, tapos sobrang layo pa, yung tinatawag na, yung kamukha nyo, kawangis nyo, di ba? Pag nasa malayo, mapapagkamalan nyo talagang mukha ng, dahil nanay nyo nga eh. Ang tanong, ilan ba kayo na kamukha niyan? At mula nung yumao ang matanda, di umano, makailang beses na raw itong nagparamdam sa Naku, yan na naman ang KMJS eh. Nag-start lang dun sa picture na yon. Ngayon, may anggulo na ilang beses na nagpaparamdam. Pero ang main issue lang talaga, yung picture lang. kanila. Madalas nga raw mapanaginipan ni Melchi ang kanyang lola. Binibisita niya ako, nakamusta niya kung ano yung kalagayan ko. Panaginip naman yan, not counted as pagpaparamdam. For me, I don't know kung meaningful sa inyong panaginip, pero lahat naman tayo nananaginip eh. At it doesn't mean na pag nanaginip ka na isang bagay ay paranormal na yon. Di ba? Habang ang kinakasama naman ni Beatrice na si Ruben, Kung minsan lang po, mayroon lang akong naamoy na mabango. Parang pabango ng babae. Kahiga lang ako dito, parang yung mga balahibo ko tumatayo. Parang may tao nga na nisilip ko kung sino yan. Pwede magkaroon ng olfactory hallucination. Nagagalit na yan. Kontra naman ang kontra to si Buo. at ang pinakahuli nga, ang yumao nilang lola, di umano, nagpakita na sa litrato ng kanyang apo sa tuhod na si Melody. Kaya po ako natatakot at kinakabahan. Pero bakit nga ba nagpaparamdam ang kanilang lola Uni? Yun ang hahanapan nila ng istorya ngayon. Kawanan ko na po, ma'am. Ang kanila kasing lola Uning, dati raw, kumadrona. Hindi, ano naman ang relevance ng kabuanan mo? I mean, ano yung doon? Anong special doon na kailangan magparamdam siya na nakasungaw sa bintana dahil kabuanan mo? Hindi ko na gigets yun. Pwede naman magparamdam dahil kabuanan mo, mararamdaman mo na hinahaplos yung tiyan mo. Pero yung paano yung magpaparamdam na papakita yung mukha doon sa picture na related doon sa sa kabuanan mo? Confirmation bias yun eh. Hindi, ano ba yung confirmation bias na yan? I-discuss nga natin kung ano ba yan. Yan yung mga bagay na naghahanap ka ng ng meaning doon sa nangyari eh. Ano natin ang confirmation bias na yan? Confirmation bias meaning. Tingnan natin. Ano ba yung confirmation bias? Para malaman natin 'Di ba? Ang confirmation bias, mga kababayan ko, people's tendency to process information by looking for or interpreting or interpreting information that is consistent with their existing beliefs. Halimbawa, hahanapan mo kasi ito
hahanapan mo ng dahilan yung isang bagay. Katulad nun, bakit nga nagpakita yun sa picture? Maghahanap ka ngayon ng dahilan. Not actually ganun yun, ay, dahil kabuanan ko siguro, 'di ba? Kaya nagpakita sa akin. Pero kung tutuusin, parang ipinilit mo lang kasi 'yon. 'Di ba? Parang katulad ganito, sa manghuhula madalas 'yan nangyayari eh. Yung confirmation bias na 'yan eh. Paano nangyayari sa manghuhula yung confirmation bias na 'yan? Mga kababayan ko. Ito yung example ko madalas. Let's say halimbawa sinabi ni manghuhula, manghuhula ako, no? Sinabi ko sa inyo na ikaw ay mamalasin ngayong araw. 'Di ba? Nakatatak na sa isip mo 'yon, yung mamalasin ka. 'Di ba? Ngayon, after ng hula session natin, lumabas ka ng bahay ko. Nagpahula ka sa akin sa bahay ko eh. Sabi ko, mamalasin ka ngayong araw. Paglabas mo, nakatanggap ka ng tawag na yung anak mo ay nakapasa sa board exam. Hindi mo pa rin iisipin na swerte yon. Nakafocus ka pa rin doon sa sinabi ko, mamalasin ka. Oo, sige. 'Di ba? Naglalakad ka, nakapulot ka ngayon ng wallet na may lamang 20,000 na hindi mo alam kung kanino, di sa'yo na yon. Finders keepers. Hindi mo pa rin iisipin na swerte yon. Iisipin mo pa rin yung malas. Hinahanap mo kasi yun, men eh. Di ba? Halimbawa, may tumawag na naman sa'yo. Natanggap ka na sa trabaho mo sa abroad. Hindi mo pa rin iisipin na swerte yon. Kasi ang nakatatak pa rin sa isipan mo, sabi kasi na manghuhula, mamalasin ako ngayong araw. Now, pagdating mo sa bahay nyo, may puno doon sa bahay nyo eh. Nabagsakan ka ng buko sa ulo. 'Di ba? Yun na yung sasabihin mo, ito na yung sinasabi na mamalasin ako. Hinanap mo kasi, men eh. Yun ang tinatawag na confirmation bias. 'Di ba? Kahit baliktarin natin yung pagkakataon, ang hinula ko naman sa'yo, suswertehin ka ngayong araw. Kahit na lumabas ka ng bahay ko, sinagasaan ka ng tricycle, na-snatchan ka, hindi mo pa rin iisipin na malas yun. 'Di ba? Kasi hinahanap mo yung swerte na sinabi ko sa'yo na suswertehin ka. Now, pag uwi mo ng bahay at nakatanggap ka ng balita ay nanalo ka ng 500 pesos sa wedding, ito na yung swerte na sinasabi ni Bungo. 'Di ba? Kahit sobrang kamalasan ang dinanas mo doon nagwo-work ang confirmation bias. Kahit sabi na manghuhula na ngayong taon na to magkakaanak kayo. Kayo namang mag-asawa, pipilitin nyo naman ng pipilitin para mahabol nyo yung sinasabi ng manghuhula. Confirmation bias pa rin. 'Di ba? Parang ganito yung nangyari dito doon sa KMJS na to, mga men. Yung tinanong, bakit kayo nagpaparamdam? Naghanap ka ng dahilan eh. Na kung ba't siya kung tutusin, alayo naman kasi nung pagpapakita sa bintana doon sa pagbubuntis mo. Okay lang sana kung pagpaparamdam nung lola mo or nung nanay mo ay may nararamdaman kang humahaplos sa tiyan mo eh. Yun talaga, direct na dahil kabuanan mo, dahil kumadro na siya, na nararamdaman mo may humahawak. Pero dahil sa picture na nagpakita sa bintana, sasabihin mo yun ang dahilan, dahil kabuanan mo, confirmation bias yun. Ipinilit mo na lang. Nagagalit na kayo sa akin? Siguro siya, inaalala niya po ako. Mahal na mahal niya po kasi ako. Kapag pinapagalitan po ako ng nanay ko noon, dinedepensahan niya po ako. Ganyan yung mga lola, mga konsentidora. Naalala ko yung lola ko dati noon eh. Kaya love na love ko yung lola ko dati noon eh. May gusto akong bilhing toy dati. Pag nanghihingi ako sa nanay ko, hindi ako bibigyan. Pero pagka malungkot ako, nadaanan ako ng lola ko dahil bumisita sa bahay namin. Ba't malungkot ka, apo? Kasi ayaw ko bigyan ni mami ng pambili yung kung ano man laruan yung gusto ko. Aanohan ko nun, yung lola ko nun.
Huwag ka maingay ha. Bibigyan ako ng 500 pesos. No, boy, kaya love na love ko yung lola ko noon eh. 'Di ba? Iba ang pagmamahal talaga ng lola. Sobrang magmahal yung mga yan. Sobra yung hindi ko alam kung bakit ganun na ba talaga ang mga lola. Pero pag nagalit yung mga lolo't lola na yun, grabe din, 'di ba? Pero yung pagmamahal nila naalala ko din ang tatay ko noon. Ang tatay ko medyo may pagkademonyo yung pag nagalit eh. Talagang galit na galit yon. Noong nakabuntis ang kuya ko noon, hindi pa tapos ang pag-aaral ng kuya ko. Nakabuntis kasi ang kuya ko eh. Sobrang mura ng tatay ko noon. Tangina na. Itatakwil ko yan. Yung magiging anak mo, itatakwil ko yan. Gumaganon pa yung tatay ko. Talagang nanlilisik talaga ang mata. Wala na. Nung lumabas yung baby, wala na. Siya pa yung nauna na karga-karga ni ayaw nang bitawan yung apo niya. Di ba? Iba yung talaga ng pagiging lolo't lola. Iba talaga. 'Di ba? Nung dati nanlilisik ang mata niya na itatakwil niya daw yung bata kasi parang yun nga alam niyo na, 'di ba? Pero nung dumating na kahit nasa opisina ang tatay ko noon, nandun yung crib noon. 'Di ba? Lagi niyang tinitingnan 'yon, 'di ba? Pampawala ng stress niya yung apo niya. 'Di ba? May naka-standby din pating yaya doon. Alam mo 'yon, yung parang basta iba ang pagmamahal ng grandparents. 'Di ba? Sumusobra ang pagmamahal ng grandparents. For me, yun ang sa tingin ko. Pero iba pa rin talaga yung mismong magulang. 'Di ba? Pero iba yung init ng pagmamahal ng mga grandparents. Maaring nag-aalala raw ang kanyang Lola Uning, lalo't ang pagbubuntis ngayon ni Melchi, maselan. Medyo Nag-aalala yung lola. Paano na ipapakita ang pag-aalala ng lola? Magpapapicture na nakaganon sa bintana. Hindi ko nagigets. Hindi. Huwag kayong magagalit sa akin. Ano ba? Ganun ba yon? Pag nag-aalala? Naku, nag-aalala ako sa apo ko, magpapapicture nga ako sa bintana. Di ba, men? Parang napakasili nung dahilan. problemado po kasi kailangan ko daw po masalinan ng dugo kasi anemic po ako. Siguro, Ano yan? Common yan sa ferrosulfate. Nagpe-ferrosulfate ka ba? sinusubaybayan tayo. Lumuluha nga ako nung nalaman ko yun. Maganda na rin pag nagpakita, ma'am, kasi parang buhay. Para malaman kung sino o ano ba talaga ang sumama sa litrato, ipinasuri namin ito sa isang eksperto. Ako feeling ko hindi naman fake. Hindi edited. Parang magkamukha. Magkahawig lang. Pero kutob niya, Hindi siya lumulusot, no? Kaya totoong tao. bagay na pinaniniwalaan din ng mga kapitbahay ng Oo. pamilya. Hindi si Nanay Uning yan, ma'am. Maliit na babae, ma'am. Mahaba ang buhok. At saka yung manipis yung mukha, ma'am. Ang buhok ni Manang noon mahaba at hindi siya nagtatali ng buhok. Hinala naman nila ang napicturan. Asawa ni Betty. Wala Oo, kamukha nga, sabi sa inyo eh. Pero ironic, hindi ito yung kamag-anak ng nanay, di ba? iba kundi ang kinakasama ni Beatriz na si Ruben. Yung asawa ni Betty yun. Kamukha na siya. Oo nga naman, tama tinaman, sinum Tama. Beatriz na si Ruben. Yung asawa ni Betty yun. Kamukha. Ayan sinum. Ay, sorry, hindi nyo pala nakikita. Oo nga, debunk na yung mystery. Pag malayo kasi, distorted ang image. Siya nga yun, Di ba? Match na masabi sa inyo eh. Siyempre, masakit yan doon sa talagang naniwala na magi-in denial pa rin ba sila? Kamukha na siya yun, ma'am. Talaga. Pero depensa ni Ruben. Ay, hindi po ako yun kasi umalis po ako doon sa loob ng bahay. Anong evidence nyo na umalis yun? Siyempre, paninindigan nyo na yan, di ba?
po siya sa bangged nung oras na yun. Yung sa picture, parang parehas po yan ng plate number po yun. Yung ano po masasabi niyo? Oh, 'di ba? Kung umalis 'yan, dapat wala din yung tricycle. Anong sinakyan noon nung umalis? Na yun. Yung sa picture, Ayan oh, nakita nga sa picture same yung plate number no nandoon eh. Oh. parang parehas po yan ng plate number po yun. Yung ano po masasabi niyo tungkol doon? Umalis din ako kaagad. Hindi na ako pumasok sa bahay. Wala no Hindi, July 21 sa in denial sila, no? Ang katulad ng umalis ay nandun yung tricycle. umaga dito kami ng kasada. Kasama namin siya. Pauwi na pagbalik niya, 5. Parang sinanay namin. Kaya doon namin naaalala yung nanay namin. Talagang hindi po kami nagsisinungaling. Oo. Kung Hindi. makukuha. Hindi naman pagsisinungaling kasi ang ano dito eh. Ang issue eh. Ang issue kasi dito, meron na kayong napaniwalaan na in denial pa rin kayo no na booking na. Kalimitan yan sa mga fans ng Ghost Hunter. Mga kababayan ko, pag ikaw kasi naka-invest na ng feelings sa isang bagay, 'di ba? Kahit nangyayari ito kahit sa sa networking scam, sa investment scam, nangyayari yan yung mga biktima ni, kung kilala nyo si Don Chiuto dati. Yung mga nabiktima ni Don Chiuto dati, kumbaga nakapag-invest sila ng feelings at ng pera eh. Parang kinakapitan pa rin talaga nila yung paniniwala nila. At yung mga taong ganyan, mumurahin ka pa talaga ng mga yan pagka lalong kinontra mo. Kahit na naipaintindi mo na sa kanila kung ano yung totoo. Diba? Hindi naman pagsisinungaling yan. Parang ano lang talaga nila, nasa denial stage sila. Na talagang ipipilit nila yung gusto nila. 'Di ba? Darating din naman ang acceptance niyan. Oo, wala naman kayo mapapala diyan kung ipipilit niyan. Pero syempre kahiyaan namin eh, 'di ba? Naipa-viral niyo na yung issue na yan eh. Ngayon kung aaminin niyo kasi na ay oo nga, parang nakakahiya naman, kaya ilalaban niyo na lang yan. Sa kulturang Pilipino, no, ay nandito rin yung konsepto o yung paniniwala na hindi talaga nalalayo ang mga taong yumauna. Madali para sa Pinoy na isipin na may Sa psychologist. pangyayari, baka konektado pa rin sa taong yumao. Kasi when you speak of spirit, it doesn't have any shape. It doesn't have any appearance. Kapag namayapa ng isang tao, namatay na yung isang tao, ang kaluluwa niya ay pumupunta na sa kanya dapat na patunguhan. Pero contradicting ito dun sa mga himala nyo ng mahal na birhen. Kung walang shape yun, bakit may mga dinideklara kayong himala na nagpakita ang mahal na birhen? Huwag nyo sasabihin sa akin, iba kasi ang mahal na birhen. Si Maria ay tao lamang. Di ba? Tao lang yun si Maria, hindi naman Diyos yun. Hindi naman anghel yun. Di ba? Pero may inaaprobahan kayo na miracle na nagpakita si Virgin Mary. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? 'Di ba? Bakit 'yun? Tapos sasabihin nyo ngayon itong hindi baka mamaya mapagsabihan nyo ako na inaaway ko yung Katoliko. Hindi kasi parang contradicting yung sinasabi niya wala daw shape ang espiritu. Pero pag nagpakita naman si Virgin Mary, alam natin na itsura ni Virgin Mary. 'Di ba? Hindi naman Diyos si Virgin Mary kasi baka mamaya ang dahilan, hindi naman kasi normal na tao yun. Kung normal na tao lang yun, si Virgin Mary. Wala naman sinasabi sa Bible na yun ay deity. Di ba? Biyernes, binisita ni Beatriz ang puntod ni Lola Uning. Sana, Nay. Palagi niyo akong sinusubaybayan. Bigyan niyo po ako ng lakas para malagaan ko pa yung mga apo natin. Miss na kita, Nay. Kayong dalawa ni Tatay. Si Lola Uning man o hindi ang nasa litrato Lalaki yan, oh. Ano sinom? Siguro mataas ang pixel count nung camera, no? Kaya kayang lalaki yan, no? Kinumpara nga eh.
Tato, isa ang sigurado, ang pagmamahal ng ating mga mahal sa buhay. Tsaka may mga parang freckles ba tawag doon? O yung mga pikas-pikas sa mukha, yung nasa bintana, wala eh. 'Di ba? Wala na sa ating piling, dumudungaw hanggang sa kabilang buhay. Sana buhay pa po kayo para naman Anyway, mga kababayan ko, no? Ganun talaga eh. Minsan pag, mahirap naman yan. Naiintindihan ko naman yung hirap na makamove on pagka may pinaniwalaan ka na. Then pinaramdam sa yung totoo. Madalas ko nararanasan yan sa mga supporter ng mga fake ghost hunters. Ang gagawin ng mga away nilang mga away, ipaglalaban nila, ipipilit nila yung gusto nila. So mga kababayan ko, yan lang po muna, no? Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye! May boses na nagtatas, Bongo TV, tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudyat, walang takot, walang takas. Bongo TV, sa isag ng pagbabago, sa karima-rimang pananaw, siya'y nagpapahayag, mga alingas-ngas ng kasinungalingan, kanyang binabalewala. Bongo TV, lihim na ibinulgar, kamatayan ng kasinungalingan. Nasa laot ng kasinungalingan, siya'y naglalakbay ang bawat sandata. Katotohanan ng kanyang bitbitin sa lipunan ng mga bulag, siya'y nagiging